ilaw. Pero bago dumating yan sa punto na yan, natapos na sermon sa mga sa mundo, ay pinahayag na muna ng Panginoon Kristo ang mga taong pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kalangitan. Yan ang sermon sa bundok ng Panginoon Jesus. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaninin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga magpapakumbaba sapagkat mananangin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding paghihirap o may matindang hangarin ang sumusunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila ay bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. And then pagdating sa verse 11 and 12, sinabi ng Panginoong Isus, dito na tayo po, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparataman ng lahat ng uri ng kasamaan. Napawang kasinungalingan nanggaling sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyo, inusit din ang mga rupitang nauna sa inyo. Pagkatapos ng pananalita na yan ng Panginoong Isus sa mundo, ay isinunod niya ito na talinghaga tungkol sa asin at ilaw na sa ating pagkaunawa tumutukoy ito sa pagiging matapang, matatag na isang Kristiyano. Dahil sabi nga Panginoon sa Kristo, daranas tayo ng ibang kayo. Pinagpala ang pinaglalait, inuusig, at pinaparatangan ng hindi makatuwanan. Dahil darating na sa mga Kristiyano. Pero dahil hindi na mga Kristiyano, paano ba nag-react ang mga Kristiyano yan? Paano ba gumagawa ng aksyon ng mga Kristiyano yan? Na nasulat na, bawat isa ay daranas ng mga ganitong katangian. Kaya sinabi ng Panginoon sa Kristo na kayo ang ilaw at asinang sa libutan. Kaya napakalagang challenge sa bawat isa atin